Humarap si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay sa budget ng Office of the Vice President. Nagbunso dito sa privilege speech ni Manila Representative Rolando Valeriano na nagpunto sa umano'y maling paggamit ng pondo ng OVP. Sa umpisa pa lang ng pagdinig, mainit na ang balitaktakan ng tumangging manumpa ang Vice Presidente. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Taray, oh. Yung taray, mga kababayan. Taray, Ma'am, oh. ano lang po yun eh. Yung term lang po yun eh. Pero considered as a resource person din po kayo eh. Porkit hindi daw po nakalagay doon, mga kababayan, na resource person at ang dapat manumpa ay mga witnesses lang. Kaya bakit siya manunumpa? Alam nyo, mga kababayan, witnesses at saka resource person parehas pong manunumpayan. Kasi what is the purpose of take their oath? The resource person and witnesses required po ito, mga kababayan, before the start of legislative inquiry. Kailangan muna nilang manumpa. Bakit po? The purpose is to ensure that the testimony of resource speaker and the witnesses are truthful and accurate. O kaya kailangan po nilang manumpa. O yan po, mga kababayan. Kaya po ayaw po manumpa ni BP Sara kasi nga kung manunumpa siya tapos ang sasabihin niya lang puro kasinungalingan, niloloko niya po yung sarili niya. Ayan po dahilan, mga kababayan, kaya ayaw niyang manumpa. Ituloy po natin, mga kababayan. Yes, sir. Resource persons nga po Kayo, nakalagay witness dito. din po at saka resource person po. Si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, ipinunto naman na base sa isang dati umanong desisyon ng Korte Suprema, hindi maaaring ituring na pareho ang isang witness at isang resource person. We cannot just trivialize. Kasi you're just a witness. You're a witness. Pareho na rin yung witness, resource person. They are not the same. The Supreme Court says they are not the same. And somebody who appears to be the accused has a different tier of protection from a witness. The point of the Honorable Arroyo is well taken. But we will proceed to the oath taking. If the Vice President refuse to take her oath, we will respect that. Please, your right hand. Do you solemnly swear that... Sa huli, ang mga nanumpa lang, ang mga resource person mula sa Department of Budget and Management at Commission on Audit at ang bise na natiling nakaupo. Sa kanyang talumpati, iginit ng bise na wala silang ginagawang mali. Wala raw nawaldas na pondo at kung mayroon mang audit findings, handa raw nila itong sagutin sa COA at kapag may naisang pangkaso, haharapin daw nila ito sa korte. Politika raw ang dahilan kaya siya ang puntirya ng investigasyon. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato. Oh. Hindi daw siya kakandidato, mga kababayan. Paano siya kakandidato Hindi pa naman eleksyon ng presidente tungkol sa 2025.
eleksyon ito ng senador at saka lokal. O siyempre, hindi ka talaga kakandidato. O, pero sa 2028, tatakbo ka. Ngayon 2025, hindi ka talaga tatakbo. O dahil presidente yung ambisyon mo eh. Tuloy natin. Sa nalalapit na eleksyon, Matatandaan sa nakaraang pagdinig ng House Appropriations Panel, umalma si Vice President Duterte nang ungkatin ng mga mambabatas ang tungkol sa paggastos ng confidential funds ng OVP noong 2022. Nagrekomenda na rin ang Appropriations Committee na tapyasan ng mahigit 1 bilyong piso ang OVP budget para sa 2025. you have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. Dahil hindi siya nanumpa, hindi tinanong ng mga mambabatas si VP Sara. Pero bago magtanghali, lumapit ang bise kay Chua. Pagbalik sa upuan, muling nagsalita ang bise para magpa-excuse sa pagdinig. May I request to leave the inquiry? Ma'am, pwede naman po, considering na hindi naman din po kayo naka-oath and alam naman po namin marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is excused. O, kita nyo na mga kababayan, kabastusan ni Sara. Nakita nyo na kung anong pag-uugali nito. Pagkatapos niya magsalita, biglang lumayas. O, ang gusto niya pala, siya lang yung pakikinggan. Siya lang ang pakikinggan. Hindi niya na hinintay na makapagsalita yung mga congressman dyan na magtanong sa kanya. Lumayas na siya. Alam niyo mga kababayan, ginagalang lang siya ng mga congressman. Yan ang tingin ng obserbasyon natin. Alam niyo po kung bakit? Kita niyo hindi po siya nanumpa. Kung ako niyan, hindi ko nahahayaan na makapagsalita yan eh. Kasi hindi naman siya nanumpa eh. Hindi po ba? Mabait lang yung yung chairman eh. Hinayaan siya magsalita na magsalita. Oh. Ginagalang siya ng mga congressman, pagkatapos siya naman hindi niya binabalik ang paggalang. O kung ako niyan, talagang hindi ko na papagsalitain yan eh. Papalisin ko na lang niya sa plenaryo. Bakit? Eh hindi nga siya nanumpa. O, kasi kapag hindi ka nanumpa, ang ibig sabihin niyan, wala kang credibility. Ang kanyang statement. Walang reliability ang kanyang mga pinagsasabi, mga kababayan. O yan ang estilo ni Sara. Ito sasabihin niya pinupolitika daw siya. Tingnan mo ang katwiran niya. Alam niyo mga kababayan, ito kung wala siyang tinatago, dapat pagkakataon niya na yan na magsalita siya dyan, ipaliwanag niya na walang anomalya sa opisina ng OVP, na hindi totoo yung binibintang nyo sa akin na confidential fund na ginastos ko kung saan. Maglatag siya ng mga ebidensya. Hindi po ba mga kababayan, para suplakin niya yung mga congressman na yan na nagbibintang sa kanya? Pagkakataon niya yan na ipakita sa kanya, ipakita niya sa kongreso, diyan sa mga nag-akusa sa kanya na malinis siya. Pero ano nangyari? Wala. Tagnin nyo, ugali. Pagkatapos niya magsalita, biglang lumayas. O yan bang gusto nyo maging presidente, mga didiles?
Kaya wala, may tinatago talaga ito kasi hindi niya may paliwanag. Tinatanong lang naman siya kung saan nagastos yung 125 million. O ano ang pinagkukulan nito. O hindi niya may paliwanag kasi nga talagang hindi niya may papaliwanag mga kabayan. Kasi nga hindi niya alam, wala naman talaga siyang pinagkagastusan. O kaya ganyan ang katwiran niya. O talaga dinadaan niya na lang sa sa diversionary tactics mga kabayan. Nililihis niya na lang ang issue eh. Hindi po ba? Eh kung ako talaga doon sa chairman ng committee niyan, paalisin ko na dyan, hindi ko na papagsasalitain kasi hindi nga nanumpa eh. Mabait lang yung mga congressman, talagang ginagalang siya bilang vice presidente. Ang problema dito kay Sara, siya yung walang galang. Kita nyo naman yung pangugali. Siya yung walang galang. Nako, talaga ibang klase talaga. Sa ambush interview, sinabi ng bise na lantaran na ang ginagawa ng mga kinatawan para paghandaan ng impeachment laban sa kanya. Very obvious yung kanilang ginagawa na nagpa-practice sila kung anong gagawin nila. Tayo naman trabaho lang. With respect sa impeachment, wala naman po akong alam pa doon. So, hindi ko po alam. Wala po akong... Yung sinasabi ni Sara na impeachment mga kababayan, ano niya lang yun, imahinasyon. Imahinasyon niya lang. Kasi yung style niya, gusto niyang ipalabasin sa mga tao, gusto niyang awa effect. Gusto niya kawaan siya ng mga tao na parang gusto niyang inaapi siya ng mga congressman, ganyan. Nagpapawa effect si Sara. Tama yung estilo niya. Oh. Samantalang wala naman nagplano na i-impeach siya. Ano niya lang yan, imahinasyon. At saka nagpapakalat lang na ma-impeach si Sara mga kababayan. Itong mga supporters niya, mga supporters ng mga DDA, sila ay nagpapakalat na i-impeach daw si Sara. O, para magalit ito si Sara. Tingnan mo. Kaya nakakatawa talaga ito si Sara, wala. Wala, ibang klase talaga. Kung matino yan, hindi ganyan ang asta niyan eh. At saka kung walang itinatago yan, di ba? Kung walang tinatago yan, sasagutin niya yung mga paratang sa kanya. Para pagkakataon niya yan na ipapahiya niya. Yung nag-aakusa sa kanya, papakita niya na malinis siya. Hindi po ba ganun dapat ang ginawa niya? Pagkakataon na yan, nandiyan na siya. O, kaharap niya na yung mga nag-aakusa sa kanya. Pakita niya yung mga ebidensya na hindi ako korap. O, ganun sana. Hindi, kita niyo naman eh. Pagkatapos magsalita, biglang lumayas eh. Wala talaga. Hindi as impeachment. Basta tayo, ginagawa lang po natin yung trabaho. Hindi man siya tinukoy. Sumagot si Vice President Duterte sa pahayag ni Speaker Martin Romualdez na hindi nila kukonsintihin ang hypocrisy at evasion ng mga ahensya ng pamahalaan patungkol sa budget. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon. Alam niyo siya kasi guilty siya eh. Okay. Alam niya kasi guilty siya mga kababayan. Siya talaga. O kung hindi ka guilty, hindi ka masasaktan. Hindi mo papansinin yung mga parinig na yan. Hindi. Wala talaga. About sa kanyang speech at sinasabi ko, kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang speech. Sa ngayon, hindi pa raw sila muli nakakapag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos. Huli pa raw silang nagkausap noon pang nagbitiw siyang kalihim ng Department of Education. Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. So, kita mo, napakasinungaling niyan mga kababayan. Hindi daw sila magkaibigan ni BBM. Ako. Tingnan niyo sa mga unang interview niya mga kababayan. Ano sabi niya sa kay PBBM? Kaibigan ko yan. Marami mapapanood yun. Hanapin, mag-search kayo. Ilang bisang na interview. Hindi niya tinatanggi. Sinasabi niya magkaibigan sila ni PBBM. Ngayon sinabi niya hindi daw sila magkaibigan. Tingnan mo kalokohan ito. Wala talaga, nakakatawa. Dapat ito mga kababayan, dapat ito sa ano ito napunta sa
sa circus. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. At nang tanungin kung may pagkakataon pang makipag-teammate siya sa mga Marcos. Oh, never again. Pag-alis ng bise sa pagdinig, How many agencies today? With all due respect to the honorable nagkainitan naman sina Representative Rodante Marcoleta at Manila Representative Benny Infante. Isa si Marcoleta sa nagtanggol kay Duterte sa pagdinig nang humarap daw sa budget hearing ang bise, ipinaubaya raw niya sa Kongreso kung anong gagawin sa kanilang proposed budget. Kabilang sa iginigit ni Marcoleta, ang notice of disallowance ng OVP ay contestable at maaaring masagot sa loob ng 6 na buwan. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that? We're not blaming the vice president on this. I asked Honorable the question. Marcoleta, I we asked are the not question. blaming You do not have the right to the suspend. One minute suspension is declared by the chair. Move to suspend. Tignan nyo to si Marcoleta, itong mga tagapagtanggol ng Duterte. Saka itong si Arroyo. Todo tanggol sila kay Sara Duterte. Ito si Arroyo, isa rin yan sa ano, kaya isa lang yung likaw ng bituka ng mga yan eh. Alam naman natin si Arroyo eh. Itong si Gloria, inang agaw ng kapangyarihan ito eh. O hindi pa nakontento nung tumakbo, nandaya pa sa eleksyon eh. Tingnan mo yung mga nagsama-sama sa gahama sa kapangyarihan. O, tapos ito naman si Marcoleta. Simula nung napasama ito sa mga Duterte, naging tagapagtanggol na siya. Pinawala na yung talino nito. Alam nyo, ito si Marcoleta, mga kababayan. Isa yan sa hinahangaan natin eh, si Marcoleta. Magaling yan, matalino si Marcoleta. Bilba ko dyan. Pero sa ngayon, simula nga nang naging tagapagtanggol ito ng mga Duterte, inawala yung talino nito. Nawala. Kaya hindi natin alam kung ano nangyari dito kay Marcoleta. Talagang pinakita niya na yung tulay niya, kulay berde. Ano, mga kababayan. Lumitaw na kulay ni Marcoleta eh. Kulay berde talaga. Isayang ito si Marcoleta eh, matalino pa naman to, pero nagiging ano, nung naging tagapagtanggol siya ng ano eh. Ano kasi ang party list nito ni Marcoleta? Sagip party list. Eh, dapat ang party list nito, mga kababayan, palitan na natin. Gawin na natin ano, Sagip Sara party list. Ganun dapat, di ba? Ganon, ano, Sagip Sara party list. Yun ang palit mo sa party list mo. Congressman Marcoleta, wag nang Sagip party list. O mga kababayan, hanggang dito lang po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para po maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload dito lang po sa Nards TV 51. Mundo'y nagliwanag nang makilala ka, di may